magandang araw ng kagitingan. Okay, tama po. Today, Sa lahat po oo, ng mga lalo na ho yung mga lahi ng, mga veterano ng digmaang oo, ikalawang digmaang pandigdigma. Maraming salamat sa pagtanggap sa napakaagang tawag, Secretary, kahit holiday. Meron lang kasi ilang mm, mga concern na sa ating mga kababayan. Lalo na ho dito mm, sa mga balita dito na nakalipas na mga araw. Unahin ko lang yung controversial na hindi ko talaga alam paano ipo-pronounce yun eh. Roblox o Roblox. Roblox, Pasensya yeah, ka na, Secretary. Roblox. Hanggang ngayon sanay ako sa Game and Watch eh. Kaya hindi ko alam yung Roblox na yan. Oo, Ano bang kasunduan dyan? Bakit mga unang, nung nakaraang linggo, ang pinag-uusapan mm, ipagbabawal yan dito dahil nga sa hindi kagandang implementasyon sa mga kabataan and then eventually, parang hindi raw ho mm. yata matutuloy. Ano ba ang kondisyon pong nakapaloob po dyan, Secretary? Ay, oo. So, thank you at, binigyan mo na naman ako ng panahon magpaliwanag 'no. So, 3 weeks ago, as a background, marami kaming nakuhang reklamo. Alam mo naman si DICT pagka nakakuha ng public, complaints, tinitignan namin kaagad 'yan. So, Mhm. nakita namin may mga online sexual, exploitative content at saka, may mga sexual predator content et cetera, yung Roblox. So, Opo, verified complaint 'yan. opo. Tapos may mga radicalization, yung mga bata na tinuturuan maging violent. So ang ginawa namin, immediately sumulat kami formal kay Roblox. Mm, Yung sulat naman po natin is notice sa kanila na may problema yung platform nila, tapos ayusin po natin. Hindi pa naman namin napag-usapan nun na, hindi ba yung tipong may makita kaming problema, ban kaagad. Dapat padaanin natin sa due process. So binigyan natin ng notice. Si Roblox naman immediately nakipag-usap sa atin. mhm. Tapos kahapon ano, hindi kahapon, nung Tuesday, Opo. Tuesday na pala. Tuesday, pumunta sila sa opisina natin sa DICT, galing California kasi ang headquarters nila. Mm, Ta's maganda yung usapan ano, Boss Orly, yung mga prino-post ng mga tao natin from DICT Legal at saka CICC na mga proteksyon, nag-agree sila na ilalagay nila sa platform nila. Hindi nga lang nila mai-launch this week kasi humingi sila ng isa pang linggo para ma-finalize sa sistema. Ilo-launch siya next week. Kami naman, nag-umaksyon naman si Roblox, mm. pumunta sila dito, tapos ginawa nila ng paraan na maayos yung mga problema. Siyempre, hindi naman muna namin siguro ibaban yun hanggat hindi nila napapatunayan nga na okay na yung sistema nila. So pag Oo. umokey na, tuloy-tuloy na makakagamit yung mga kabataan natin dun sa Roblox Mm. kasi maraming natututo diyan at yung mga magulang naman kampante na safe yung mga Sa bata. madaling salita, nung pinadala niyo po ang reklamo, tumugon naman sila agad at, inalis o ginawa ng paraan na hindi na manatili pa sa kanilang system yung sinasabing laman ng reklamo pinadala po sa inyo. Umaksyon naman po sila agad pala do'n, Secretary? Ay oo, umaksyon. Kaso explain ko lang 'no, marami kasi yun, Mm. Kaya hindi pa lahat naaksiyunan, Meron pang pero iba. unti-unti nilang, tinatanggal na yung mga nakakasama na na features nung platform Mm, nila. alright. Saka-sakali ba itong mga ganitong mga problema, kasi kung hindi pa magrereklamo malamang, baka hindi pa nalalaman 'yan. Pinaliwanag din ba ng Mm. Roblox na sila mismo hihigpitan na yung security ng kanilang sistema para hindi magkaroon ng, katulad niyan na hindi magandang, pang-iimpluwensiya o makikita ng mga kabataan? Ay, oo naman. Eto yung analogy ko ano, Boss Mm, Orly. mm. Dun sa mga bata 'pag dinala natin sa playground, siyempre dapat 'pag linagay mo dun sa playground, Babantayan mo may 'yan. mga protection 'yan. Mm, Hindi 'yan puwede yung mga bata makikita mo nakikipag-usap sa mga hindi nila kilala. Hindi po puwedeng walang gate 'yan. Hindi po mm, puwedeng walang safety dun sa loob ng playground. So, pinaliwanag namin yung kay Roblox. Sabi namin yung Roblox ngayon 'yan ang digital playground ng mga bata dito sa mm, Pilipinas. mm. So, example, yung tawag nila stranger danger, yung mga sasabihin natin yung mga kabataan natin, "Don't talk to stranger." Yung platform nila ngayon magkakaroon na ngayon ng proteksyon na yung bata, yung kakausapin niya kakilala niya. Hindi ba yung tipong akala nung bata kausap niya bata, yung pala matanda na, tapos nagkakaroon ng exploitation. Yun pa, eh. Oo, Yung yung proteksyon na yon mm, ilinagay na nila.
At madadagdagan pa yan. May mga parental control sila na idadagdag. Oh, yung mga tinatawag nilang mga sexual predator. Yun ang isa Tama. sa Oo. hindi lang sa Roblox siguro, maging sa ilang pang mga nakikita ng mga kabataan sa internet, Secretary. Ano naman ang Ay, naman tama, ano tama. naman ang kanilang iniwan sa DICT, bilang tugon kaya minarapat Mm. ninyong wag mo na silang alisin dito sa atin. O sige, unang-una, pupunta tayo sa specifics, no? Mm. Sabi namin yung philosophy ng platform nyo, dapat child safety first. Ano Okay. ibig sabihin nun? Yung mga settings nila, dapat naka-default sa child safety. Ano Mm. example? Yung chat feature at saka yung sa Roblox kasi nakaka-buy and sell ka ng mga bagay-bagay. Eh di ba nga kapag ka bata, hindi ka pa pwedeng naglalako at saka hindi pa pwedeng chat-chat ka ng di mo kakilala. Opo. Yon automatically naka-off. Naka-off Mm. 'yon. Okay. Hindi 'yon mai-o-on until yung bata magpaalam sa magulang. Malaking bagay 'yan, ano, Boss Orly, kasi Mm. dati 'pag yung bata nakapasok doon, may chat na siya, nakakapag-buy and sell siya, tapos malalaman na lang ng magulang, "Uy, hindi bata ka pa para gamitin 'yan." Tapos i-o-off ng magulang. 'Yan yung napagsisimulan ng pag-aaway, eh. All Eh right. ngayon naka-off na. Mm. Yung bata ngayon, naka-safety na ba kaagad? Tapos magpapaalam muna siya sa magulang niya bago niya i-on yung mga safety na yon. Mm. Tapos may tinatawag kami na age-appropriate content. Yan. Mm. Kasi yung age range kasi ng mga users ng Roblox from 6 years old up to 21 years old. Eh siyempre, yung 18 and above, may mga content sila na pwede na nilang puntahan. Pero yung mga pambata, hindi pwede. Yung mga bata, hindi nila pwedeng mapuntahan yung mga adult content. Mm. At saka yung age-based parental control. Kapag yung bata ngayon, minor de edad, kailangan ng parental control. Pagka medyo 18 and above, hindi mo na kailangan ng parental control. Laking pagbabago yun, ano, Oo nga Boss po. Orly. And Mm. I would like to credit si Roblox kasi nung, alam mo, tayo pa lang pala ang authority na nagbigay sa kanila ng official report na, "Oh, eto yung official report namin sa Dito lang Pilipinas. sa nakarinig Eto pa yung mga ng ganyan. problema." Oo, dito lang sa atin, yung iba So, wala. ginamit nila yon. Oo, okay, maganda 'yan. At least marami tayong dapat na, hindi naman ito maitatanggi, talagang ito ho yung mga mangyayari sa ating lipunan, lalo't na Mm. exposure sa teknolohiya, information technology. Oo. Kaya lang talagang kasabay nito yung responsibilidad talaga ng sa pagkakataon ito, mga magulang, mga guardian, secretary. Yun lang siguro laging ipinaaalala. Kaya dito lagi namin binabanggit yan. Pinababantayan yung mga Oo. anak nila sa kanilang mga Oo. pinupunta sa social media. Pero Speaking of social media na, secretary, ihabol ko lang ito. mm, Napakahalaga ho kasi nito. mm, Kaliwat kanan ng paglaganap ng mga fake news ngayon ng PCO, may mga pinapakasuhan po sa Department of Justice. Sa panig po ng DICT, may mga nakikita ba kayo na mukhang sumosobra na to? Mukhang dapat talaga pati ito kasuhan na natin na. Meron din ba kayong mga naoobserbahan? Yan man ay mga sa YouTube o sa mm, Meta, Secretary? mm. Meron. Marami na 'yan at saka hindi lang ngayon 'yan, kahit na last year pa, nung nagsimula yoong May election, maganda na yung proseso natin diyan on the fake news. Nung last year's election, sinimulan na namin yung Threat Monitoring Center. Explain ko lang, yung CICC kasi wala kaming subpoena powers. Mm. So, ang ginagawa namin, kami yung kakakuha ng forensics. Ano yung ginagawa namin? 'Pag may nagreklamo na violation ng fake news na labag sa batas, prine-preserve namin yung ebidensya in coordination with the platform. Mm. Tapos ifa-farm namin 'yan sa either NBI, PNP o DOJ. Mm. Sila na ngayon yung ano ba, magke-case build up tapos magtutuloy-tuloy sa prosecution. Meron na 'yan, Boss Orly, marami-rami na. Yung kaso na nabanggit ni PCO Dave ay babala nga sa mga nagfe-fake news diyan. Eh, yung iba hindi pa rin nila talaga alam na may kulong 'yan. Ang Uh, kulong niyan is between 1 month to 6 years. Depende kung gaano kagrabe yung ano, Yung yung kasi yung damage na news na-create website ng kasi fake na news. yon, yung news website, secretary, hindi ko maunawaan kung seryoso o hindi. Kasi yung mga binabalita doon, siyempre Mm, gumagamit ng AI, tao makikita mo, mm, kunyari reporter. Pero yung mga oo. kakaibang mga balita, ngayon kung ikaw medyo, lalo na't wala ka namang alam sa mga kung ano mga balita nangyayari, mapunta ka doon, abay Mm. baka maniwala ka eh.
Pero Ay, oo. ipagbabawal isang Oo. relihiyon. Bawal ang Oo. face-to-face. Yung mga parang frank na mga balita. Mukhang Oo. nakita ko sa news website yung reklamo ni Secretary Dave. Oo, ito ano, so may mga ginawa na tayo diyan. Kasi minsan hindi mo alam kung verified yung site sa Meta. So Mm. nakipag-usap kami sa Meta. Sa Meta, kapagka Yun. news agency ka or news entity ka, pwede ka mag-apply sa Meta tapos lalagyan ka nila nung blue check. Yung Mm. blue check na yon, verified ka. Ibig sabihin, reliable news News source source. ka. Oo. Dati, may bayad yan, $11 per month dun Mm. sa kukuha ng blue check. Ngayon, libre yan pagka news agency ka. Mm. I-apply nyo lang, bibigyan kayo ng libreng check. Ibig sabihin, hindi ka troll. Yun sa mga kababayan naman natin, titignan nyo yung source of news nyo. Pag nakita nyo na walang blue check, medyo suriin nyo muna. Pero pag may nakita kayong blue check, verify na ni Meta yon. Lalo na yung Ah, ano, lalo na yung kunyari ang daming mga tao, kala mo tao. Yung pala parang isang tao lang dahil chinek mo yung identity na oo, kunyari padala ng mensahe, meron siyang two oo. o three friends lang. Uh, Troll malamang yun. Troll yun. sana Pagka ganun, di ba? mm, Yun, bawal yun. Pero mm, eto lang, Boss Orly, marami kasing, siyempre, ayaw natin ng fake news. Pero, ano yan, almost every day, nagbibigay sa akin ng update yung mga social media platforms. Proactively naman, in fairness to them, lalo na this year, proactively silang nagtatanggal ng mga fake news. Yung mga nakikita na natin sa social media, ang statistika diyan 2% na lang 'yan. all Pero right. 2% man 'yan, nagba-viral pa rin. So Mm, imagine mo yung trabaho na ginagawa ng social media para linisin yung mga fake news. Ako I'll give them ano, a passing grade dun sa mga nalilinis nila dahil hindi ah, na natin nakikita pero pinapatunayan nila na naglilinis na sila. Dati aha. kasi hindi sila nagre-report, ngayon That's good. nagre-report na eh. Pero yun nga, ang sabi ko sa kanila, dapat 100% yan. Mm, Dapat umabot sa point na since may AI na rin naman sila, oo. matatanggal nila yung mga deepfake at Mga saka ganyan, mga mga fake fake. news. Okay. Anyway, Secretary, maraming salamat, sir. Sa ulitin na, magkausap ulit tayo dito sa ganitong klase ng mga paksa para sa ating mga Ay, kababayan. Thank oo. you, Secretary. Anytime, Boss Orly, basta tawagan nyo lang ako. Good Maraming morning again to everyone. Good morning. Maraming salamat. Si DICT Secretary Henry Aguda, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.